din po ngayon. Ma'am. Ang pagkakaintindi po natin sa explanations ng RPIO, hindi raw po confirm yung mga teacher na umatras. Pero ibalik natin yung RPIO. Yung PIO po ng Pro-BARM, sir, Police Lieutenant Colonel Ventura. Pro-BARM, sir. Pro-BAR, Police Lieutenant Colonel Ventura, sir. Yes po. Andiyan na ba si yung RPIO? Police Lieutenant Colonel Ventura, sir, of PIO BAR. Ayan, Ayan. Yes, sir. Good morning, sir. Madam, pwede pong pakiulit yung questions para marinig. Pakibigyan ng mic, please. Para May tanong sa iyo dito, Lieutenant Colonel Ventura. Uulitin lang, ito yung tungkol sa mga teacher na umatras. Okay. Good morning po, sir. Meron na po bang mga teachers na nagsisilbing electoral board na umatras, na pinalitan po ng police na silang magsisilbing special electoral board, sir? Yes, ma'am. As of this moment, wala pa po tayong official report na re-receive tungkol po sa mga teachers na biglang umatras po. Ang atin lang po sa ngayon is yung sa Dato Odette Sinswat pa lang po, ma'am. Na PNP na po talaga yung magsiserve. Pero the rest po, yung mga ongoing na biglang umatras, wala pa po tayong na-receive na official report as of now. So officially, ang sinasabi natin, wala tayong natanggap na report na umatras na teacher. At ano ang reason natin para dun sa Odette Sinswat at bakit police na ang nag-take over dun as SEB? Yes, sir. Kanina po, sir, bago po nagkaroon ng bago po ilabas yung mga election paraphernalias natin doon sa munisipyo po ng Dato Odette Sinswat, nagkaroon po ng protesta itong mga supporters po ng UBJP. So, umabot po yan hanggang ngayong almost 10 o'clock po, sir. So, nagkaroon po ng negotiation. Ang pinoprotesta po nung isang vice mayoralty candidate is kung pwede, police daw po yung mag-act as SEBs. Then, in the end, sir, naayos naman po. At yun na nga po, as per update po galing sa ating Dato Odette Sinswat, approve na po ng PES nila na police na po ang mag-act as SEBs. So, ongoing na po ngayon yung transport, sir, papunta po sa kanilang mga polling centers at yan po yung patuloy po nating minomonitor, sir. Sir, Sige, ilan sige, po sige. yun, sir, yung magsisilbing SEB? May tanong dito, Lieutenant Colonel Ventura. Ilan daw yung SEB ng Odette Yes, sir. Sinswat? Yes, sir. Ang required po sa Dato Odette Sinswat, sir, is 312. 312. Ulitin natin. 312. 312 Yes, raw, sir. sir. Apo. Any more questions, sir? Yung sir, pwedeng paggamit yung mic para... May tanong dito, Lieutenant Colonel Ventura tungkol sa Cotabato. Pakinggan mo lang yung tanong ni Sir Alfred. Good morning, sir. Yung sa Cotabato, yung nireport mo, may 2 wounded policemen. Pwede bang malaman yung detalye doon na nagkaputukan? Sinong kalaban nila? May grupo po ng mga kalalakihan, sir. May nagkakandak po ng patrolling po yung mga security forces po natin at nagkaroon po, may nagpaputok po. Yun po yung nagkaroon po ng konting habulan, sir. Then may mga nahuli po silang mga more or less 20 katao, sir. Yun po yung inimbestigahan nila ngayon, sir. Anong grupo po yung mga suspects? Or? Sa ngayon, sir, hindi pa po natukoy, sir, kung anong specific o kaninong grupo o yung mga nahuli natin, sir, sa ngayon. Thank you, sir. Next po. Hi, sir. Good morning. Sa Negros Island po. Sa NI. Yung sa Silay... Ay, sa bar muna. Sir, okay lang yung bar muna. Thank you. Sir, good morning po. Sir, big sabihin ba dun sa Dato Odin na delay na yung opening ng voting sa kanila? Kasi kung sinasabi nyo po na on the way pa lang sila, yung mga police natin na magsisilbing electoral board, big sabihin na delay na rin
yung pagsisimula ng botohan doon sa area? Yes po, ma'am. Confirm po yan, ma'am. Delayed na po sila, ma'am. So anong oras, hanggang ngayon sir, hindi pa sila nakakapagbukas ng botohan doon? Sir, hanggang ngayon po, hindi pa sila nakakapagbukas ng botohan doon. Ilang polling precincts po ba doon sa Dato Odin, sir? We have 104 polling. Sa polling centers lang po meron ako sa kayo, ma'am, ng pasensya. We have to 104 polling centers po, ma'am, sa ngayon sa Dato Odin. At sa ngayon, wala pa po nakakapag-start ng pagboto, ma'am. Ongoing po yung mga transport ng mga election paraphernalias po natin. Sir, sorry, clarify ko lang. 104 po yung polling centers? Polling centers po, ma'am. Opo, ma'am. 204 o 104? 204 or 104 po? 104 po, sir. 104. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Ang next is RPIO ng NIR. Yes, sir. Yung RPIO po ng NIR, Police Lieutenant Colonel Malong. Ma'am? Ma'am Terdy, 104. 104. Police Lieutenant Colonel Malong, ma'am, from NIR. Good morning po. Yes, sir. Good morning, sir. Ma'am, na-establish na po ba kung sino yung possible suspect behind the shooting incident at yung motibo, yung dun po yung dalawang fatalities po natin sa Silay? Come again, sir. Ma'am, opo, ay follow up lang po namin Please kung come again, sir. Hindi po Opo. maganda yung pasok, sir. may nagsasalita po kasi. Ma'am, yung ano lang po, yung suspect at saka yung posibleng motibo dun sa shooting incidents, yung dun po sa Silay. Sir, please come again, sir. Hindi po klaro yung question, sir. Ma'am, tinatanong po ng ating media, ma'am, yung possible po na motibo, ma'am, yung sa shooting incident po sa Silay. Dito ko lahat ako niyan. Yes, sir. Sir, Three suspects, sir. So we have Arnie Benedicto. He's a legal age male and the barangay chairman and resident of Barangay Lantad in Silay City, sir. So the two other accomplices, sir, hindi pa po natin na-identify as of now, sir. And ongoing pa rin po yung pursuit operation. allegedly, Yung motibo. Ma'am, yung motibo daw po, ma'am, ng shooting incident, pwede ba nating ma-identify, Sir, as to the motive, sir, still hindi pa po na-establish po, sir, ng ating investigators. Okay. Sir, sorry, last na lang on my end. Kay Colonel Tuanyo, sir. Sir, okay lang po ba? I understand na discuss na po yung mga incidents sa iba't ibang lugar. Pero may we just ask for consolidated data? Saan po may nangyaring mga shooting incidents? Ilan po yung fatalities natin and wounded lahat? Para mas clear po yung Bibigyan namin kayo, sir, ng table. Thank you, sir. Ng incidente po natin. Yes, sir. Pwede ba nating makausap yung sa Cordillera, sir? Yes, sir. Apa. General situation sa Abra. RPIO, Cordillera. Saan ba yung maingay? Yes, sir. Yung PRO Cordillera po, on board din po, Police Lieutenant Colonel Carolina Lacuata, ma'am. Yung PIO po ng Cordillera. Good morning, sir. Yes, ma'am. May tanong lang po yung media natin. Yes po. Situation update mo dyan, Lieutenant Colonel Lacuata. Sir, for now, ang ating situation ngayon sa Pro Cordillera Administrative Region ay
Okay pa naman, sir. The PNP is on top of the situation sa lahat ng mga voting areas, sir. Yes, sir. Sir Alfred, ano yung specific tanong mo sa Cordillera? Ma'am, yung situation po sa Abra, kasi medyo mainit doon. Sa Abra, ma'am, Abra Province. Specifically, Lieutenant Colonel Lakwata, yung sa Abra. Sa Abra po, sir, okay naman po yung na-viral kanina sa may Tayum, sir, na yung shading ng vote, shading ng watcher sa ballot na nag-a-assist na despite hindi sila authorized, na action na naman po kaagad na pacify, nag-respond yung ating mga troops na nasa paligid lang, and then napatigil yung allegedly na ginagawa ng mga supporters ng isang political party. But for now, as of now, okay naman na po. Continuing na yung voting doon at wala na pong gulo doon, sir. Sir Alfred, okay na? Thank you. Any more questions po bago tayo? Hi sir, isa lang. Yes po. Sir, nandyan ata si Ma'am Malu ng PRO5 kanina, nakita ko. Ipa-confirm ko lang po yung 65-year-old na namatay after casting his vote sa OWAS Albay. Yes, ma'am. Yes, sir. Positive po yun. Na heart attack po yung 65-year-old po kaninang 6:05 a.m. After ng casting ng vote niya po. Thank you, Madam. Ma'am Lea. Sir, tanong ko lang kung nandyan yung Pro 11. Pro 11, Pro 11 RPIO. po. Yes, sir. Pro 11, Police Major Yes Jennifer po, sir. Oo. Catherine De La Rey, ma'am. Go ahead. Tanong ko lang yung nangyaring armed encounter. Yes sa po, barangay sir. Mesaoy. Ma'am, pahingi naman pong detalye. Ay, opo. Kanina pong 2:20 a.m. po, ma'am. May nangyari pong armed encounter sa New Corilla, Davao del Norte. 4 po na lalaki ang involved dito. And then, 2 po ang nasa hospital ngayon. Tapos yung 2 nasa custody po ng New Corilla Police Station. And then, dineclare na po ito na suspected election-related incident dahil isa po sa victim na nasa hospital ngayon ay kapatid po ng incumbent mayor ng New Corilla. Doon po sa crime scene po, may nakuha po ang SOCO natin na 28 fired cartridge bullet ng caliber 45 and 7 live ammunitions po, ma'am. Ma'am, ibig sabihin, magkalabang supporters ng magkalabang politiko po ba ito? Yes, magkalaban po sa mayoralty, puro po mayoralty candidates po. Yung sugatan, ma'am, at saka yung naaresto, galing sa iisang supporter ng isang kandidato o magkaiba? Pareho po sila opposing, magkaiba. Bali, sa kabila may injured, sa kabila meron din injured din. Kasi 4 sila na nagbarilan, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Any more? Wala na po para sa panghuli. Thank you po. Yes, sir. Sir, sa Cordillera uli, sa Abra, kay Ma'am Lakwata. Sir, may incident daw po yung poll watcher at isang botante nasugatan. May nagpaulan daw ng bala sa voting center sa Barangay Sagap, Bangged, Abra this morning. Police Lieutenant Colonel Lakwata, ma'am, ng Pro Good morning po ulit. Yes po, sir. Regarding po dun sa shooting incident, hindi po sa voting center nangyari yung shooting. Yun ay sa kalsada, 200 meters away from the polling center. Kaya lang nagkagulo dahil dinig na dinig yung sound ng putok. Pero yung 2 nasugatan doon, sila rin ang nagtakbo ng sarili nila sa hospital and as of now, they are stable naman. Oh. Yes, ma'am, considered na ba ito as election-related incident, ma'am? That is yet to be determined, sir.
considering that it just happened a while back. All right. Sir, isa pa sa Probar naman, sir. Probar. Oo. Sir Joppy, sa nangyari daw po sa Sulu naman ito. Parang Sulu. Hulo. Meron din, sir, nagkagulo. Nagsuntukan daw sa loob ng voting center. May ganun po bang report? Colonel Ventura. Sir, sa amin po sa Probar, sir, wala po kaming na-receive na report dyan, sir. Yung sa Pro9 siguro, sir, baka meron. Oh, yeah. Pro9. Sorry, sir. Pro 9 po, ma'am. Police Major Chang. Yeah. Oo nga pala. Sorry. Wala. Hello, sir. Good morning po, sir. For Pro9, sir. Yes. Sir, as of this time, sir, wala po kaming natatanggap na report, sir, na incident from Sulu. Kasi, hindi pa... okay. So, wala pong incident na recorded sa amin. Yeah. Ang dami naman. May sa social media, may suwara, tawi-tawi pa. May mga ganun. All right. Sige, ma'am. Thank you. Thank you. So, any more po? Bago tayo mag-close. Yes, ma'am. Sir, tanong ko lang, sa BARM ba ito, yung armed encounter sa pagitan ng SAF at saka 3 suspect po sa Tagum City? Pro 11. Pro 11 po yan. Pro 11 ba ito? Opo. Police Major De La Rey, ma'am. From Pro 11. Sir, yes, sir. Ma'am, yung pong armed encounter sa pagitan daw po ng SAF at saka 3 suspect kaninang madaling araw sa... Hindi po yan totoo, ma'am. Yung armed encounter po ay sa pagitan po ng mga civilians po, supporters ng magkatunggaling mayoral candidates po. Ma'am, ito yung tungkol sa sa election paraphernalia, tama ba? Hindi po. Hindi po ito totoo? Pasado 1:00 ng madaling araw kanina? Hindi po. Ang nangyari po kanina is 2:20 a.m. sa New Corillia between supporters po ng dalawang mayoral candidate. And then, na-declare na po ito na suspected election-related incident dahil ang isa sa mga victims ay kapatid po ng incumbent mayor. Ma'am, sorry ha, na-mix up ako. Basilan pala ito, Basilan. Sorry. Basilan po. Okay po. BARM pala, BARM. Ay, Basilan? Pro 9. Yes, ma'am. Police Major Chang. Basilan po, Basilan. Sorry. Sir, for information lang po, sir, under Basilan po, Isabela City lang po yung under sa amin dito sa Pro 9, sir. The other parts of the provinces are not under our EOR. Bar. BARM siya, BARM. BARM, may we call the attention of PIO BARM, Police Lieutenant Colonel Joppy Ventura, sir. Police Lieutenant Colonel Ventura, sir, of Pro BARM, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good morning po. Sir, yung tungkol lang sa armed encounter sa pagitan ng SAF daw, totoo po ba ito? At saka yung 3 suspect, kaninang pasado 1:00 na madaling araw na may mga bit-bit na election paraphernalia daw po ito? Ma'am, wala po kaming report tungkol po dyan, ma'am, involving SAF po. Wala po report na incident yung nangyaring ganyan po. Maliban lang yung nakaraang gabi at Sabado po ng gabi. Yun lang po. Okay, thank you, sir. Thank you, Ma'am Leia. Meron pa po? Wala na? Wala. Apa. Sa overall assessment po natin, maliban po dun sa mga insidente po specifically na nangyari sa BARM, Pro 9, at yung pong sa NR is generally, masasabi po natin na generally peaceful. At pakipost yung yung data, yung background. Data. Yung data na paki-flash lang. Bago ipalabas yan sa ating general assessment, nais ko pong ang ating pong RPIO, i-type nyo sa chat box yung data nyo sa accomplishment nyo ng money ban, liquor ban, and all incidents na nangyari ng May 12, 12/01, i-calculate namin dito para ma-update yung reports na ibibigay natin sa ating mga media partners. RPIO? Ipakisend nyo dyan sa chat box natin. Ulitin ko, ang ating RPIO,
Lahat ng mga insidente na nangyari sa mga respective regions ninyo, nagsimula ngayon 12/01 ng 2012, i-collate namin dito para ibigay natin sa ating mga media partners, including yung mga data ng accomplishments nyo sa money ban at liquor ban, including mga photos para makita ng ating mga kasama po rito. Isabihin nyo immediately kasi mga regions, ilan lang naman yan, except yung BARM, yung 9 NIR, tsaka yung sa Pro 5 na may mga insidente. Paki-flash uli yung ano. Yung data kanina. Jik, paki-flash daw yung data. Pakilakihan lang. Hindi, yung kita yung ilalim. Yan, thank you. So, ang ating pong initial assessment po para sa insidente, maliban po doon sa mga insidente na nangyari sa BARM, sa Region 9 at sa Cordillera, masasabi po natin na generally peaceful at kayo po ay bibigyan natin ng mga updates makaraan po ng ating press briefing. Nabanggit po natin kanina na mataas na po ang porsyento ng pagbubukas ng ating mga polling precincts na umabot na po ng 91%. After po ng lunch break sa ating pong next update, ibibigay po natin sa inyo kung saan po yung mga regions o lugar na kung saan yung bumubuo ng 9% ng mga lugar kung bakit hindi sila nakapag-open at kung saan itong mga regions. So, sa total po na mapapansin po niyo dyan, meron po tayong 37,527 na voting centers. And out of that voting centers, ang ating pong 91% is 34,000. Meaning, meron po tayong 3,378 po na hindi po nakapag-open. Yan po yung next update na ibibigay po natin. At para po sa established precincts, makikita nyo po na meron tayong 438,500 na kung saan 39,465 po yung hindi nakapag-open ng mga polling precincts. Yan po yung update na ibibigay natin. Makaroon po ang ating lunch break. At kasalukuyan, i-share po natin sa inyo yung mga guidance po ni Chief PNP. Sa kasalukuyan po sila ay nasa war room po para sa meetings, para doon sa mga specific instructions niya para po sa mga insidente. At immediately po habang nagla-lunch, i-inform din namin po kayo na kung gusto niyo po, in-advise po natin yung ating mga kasama na gusto po mag-cover sa pag-iikot ni Chief PNP. Makatapos po yung meeting nila sa PCC o sa PNP Command Center. Kung wala na po ang katanungan, see you po later sa ating pong next update. Salamat po. Apa, yung pong report na kausap ko po kanina mismo si Director Legal Service, si Atty. Pestaño, lumabas po yung pong pahayag, yung pangamba po ni Chairman Garcia na ang PNP daw po ay nagpalabas, specifically po ang ating legal service, ng memorandum doon po tungkol sa parang kinokontra po yung pagpapatupad ng warrantless arrest ng PNP sa mga election-related incidents. Ang sinasabi po ng Director ng Legal Service na dinidinay niya po, hindi po totoo. Ang memong lumabas po ay sinususugan niya po yung pagpapatupad ng warrantless arrest basta po na yung mga requirements po ay nandun po. Halimbawa po, yung has committed, actually committing, or about to commit. Meaning po, hindi raw po totoo yung lumalabas po ng mga reports na kinokontra po ng specifically ng legal service, yung pagpapatupad po ng warrantless arrest, base po doon na sa nilalaman ng COMELEC Resolution 11104 po. Thank you. See you po after lunch at samahan po natin si Chief PNP. Maraming salamat.